Nakaalerto ngayon ng Philippine National Police sa Davao City dahil sa natanggap na impormasyon na balak umanong itakas ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy mula sa compound ng simbahan. Hindi pa nahahanap ng mga arresting team si Kibuloy at mga kasama niya. Pero 2 miyembro ng KOJC ang nasagip dahil hindi umano sila pinapayagang makalabas sa compound. Live nagpapatrol sa Davao City si Hernel Tokmo. Hernel, kamusta ang sitwasyon? Zen, sa kabila ng dami ng mga pulis na pumasok dyan sa loob ng KOJC compound ay hirap pa rin ang PNP na mahanap si Kibuloy at ang kapwa mga akusado nito. Kaya bukod sa heartbeat detector ay gumamit na rin o nag-deploy na rin ng K9 ang PNP sa pag-asang mahanap o matagpuan na ang mga target personalities. Magdamag na nakabantay ang mga pulis sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Lalo't matapos ang unang araw ng pagpapatupad ng warrant of arrest, nasa 30% pa lang umano ng compound ang nahalughog ng mga pulis ayon kay Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Mahigpit na nakabantay ang mga pulis dahil ayon kay Torre, itatakas umano ng mga miyembro si Kibuloy mula sa compound. May possibility, may information din kami na may mga sistema silang pinag-iisipan kung paano ilabas si Mr. Kibuloy. Ginamit muli ng PNP ang heartbeat detector at K9 units para matunton ang posibleng kinaroroonan ni Kibuloy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli at wala pa rin nakakakita kay Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Hindi agad nasimulan ang paghahalughog ngayong araw dahil sa pagsamba ng KOJC. Galit ang ilan sa mga miyembro na hindi nakapasok dahil binawalan silang pumasok sa compound. Kinondena ng KOJC ang pananatili ng mga pulis sa loob ng compound. Parang garrison ito parang ginawa na itong kampo ng PNP. Yun talaga feeling namin kasi halos yung proof nga kanina, yung KOJC Chief Minister namin ay hindi na makapasok. And I have to call the authorities to allow them to enter. Napakalaki ng lugar, napakarami ng distractions, hindi kami makagalaw ng mabilis dahil sa panggugulo at pang-distract ng ating mga miyembro sa paligid. Yun lang naman ang challenges. Para naman ay mag-cooperate sila para matapos na ito at gusto rin natin naman tapusin na ito. 14 na individual na nangangailangan umano ng medical na atensyon ang inilabas sa compound alauna Linggo ng madaling araw. Sa mga sugatan naman, magkaibang bilang ng PNP at KOJC. Nanindigan naman ng KOJC na dapat 8 oras lang ang paghahalughog ng PNP, lalo't wala itong naipakitang search warrant. That is the problem because they timed the so-called service of the warrant of arrest on a Saturday, right? Saturday kahapon. And there is no court. Sunday, walang korte. Monday, walang korte kasi holiday. Bigo mang makita sina Kibuloy, na-rescue naman ang PNP ang 2 umanong biktima ng trafficking. Isang lalaki at isang babae ang hindi umano pinalalabas sa compound kahit gusto na nilang umuwi. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. Dahil dun sa anak, siya po ay taga-Samar and nag-request po ang kanyang family na kung pwede i-rescue ang kanilang anak dito sa KOJC compound dahil gusto na pong umuwi at ayaw pong palabasin. The police allegedly rescued 1 member for violation of anti-human trafficking law. That is not true. No? That should have been presented before you. Pumunta naman kahapon sa KOJC compound si Senator Ronald Bato de la Rosa at anya kabilang ang operasyon na ito sa pag-uusapan sa susunod na mga Senate hearing. Mas mainam na rin anya na sumuko si Kibuloy. Yes, kasi meron naman warrant talaga galing sa korte. We cannot hide forever. So, at saka kawawa rin yung mga tao natin dito na nagsasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yung lang naman sa akin.
Then kasalukuyan namang nangyayari dito sa labas ng KOJC compound. May dalawang lalaki na miyembro ng KOJC ang nagpumilit na pumasok sa loob ng compound. Kaya makikita natin na nakaposas ang dalawang lalaki dahil nagpumilit silang pumasok sa KOJC compound kahit na ipinag-utos na kahapon ng PRO 11 na bawal munang pumasok ang mga miyembro sa loob ng compound, pero pinapayagan namang lumabas ang mga galing sa loob. At kanina din ay dumating si PNP Chief General Romel Marbil dito sa Davao City at ipininisenta niya ang mga kaanak ng isang lalaki at ng isang babae na na-rescue nila kanina sa loob ng KOJC compound matapos umanong hindi na sila pinapayagang lumabas sa compound noon pa man. Pero natanong din natin sa legal counsel ng KOJC ang insidente at itinanggi nila ang ulat na yan. Zen? So Hernel, hanggang kailan balak ng PNP na halughugin yung compound ng Kingdom of Jesus Christ? At syempre, yung reaksyon ng kabilang panig, sinasabi, di ba, na illegal, walang basehan, overkill yung ginagawa ng mga PNP. So, pakipaalala lang sa amin, Hernel, kung ano yung basis ng arrest warrant na gusto nilang isilbi kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang naipresenta kasi ng Police Regional Office 11 na arrest warrant ay itong warrant of arrest lamang sa mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at mga akusado niya. Ang sinasabi naman ng legal counsel ng KOJC ay kailangan nila ng search warrant bago talaga maghalughog sa loob ng KOJC compound na ginagawa ngayon ng PRO 11 dahil naniniwala sila na legal ang kanilang ginagawa. At yan ang nangyayari dito ngayon kaya nagkakatensyon. Ang legal counsel naman, ang kampo naman ng KOJC ay sinasabi nila na sana ay umalis na ang mga PNP personnel dahil nalibot na umano ng PNP ng ilang beses ang compound na yan. At sinasabi naman ng PRO 11 kagabi na 30% pa lang sa buong compound ang kanilang napuntahan at siguro magtatagal pa ito ng ilang mga araw para maikot nila ang buong compound at mahanap ang mga target personalities. Zen? Okay. Maraming salamat, Hernel Tokmo. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.